Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at ngayon ay tatalakayin natin ang isang kaso na naganap sa Palembang, Indonesia. Ang pangunahing personalidad sa kasong ito ay si Vera Octaria, isang dalagang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Ulus Siberang Ulutu District, Palembang, South Sumatra, Indonesia. Kasama niya sa bahay ang kanyang ina at mga kapatid habang ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho sa Malaysia. Noong 2014, habang nasa ikasiyam na baitang si Vera ay nakilala niya si Derry, isang estudyanteng nasa ikalabing-isang baitang noon. Habang mas lalo silang nagkakakilala, unti-unti silang nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa hanggang sa tuluyan silang naging magkasintahan sa loob din ng taong iyon. Sa simula, kahit 500 feet lamang ang pagitan ng kanilang mga bahay, pinili pa rin nilang ilihim ang kanilang relasyon. At katulad ng maraming batang magkasintahan, naging normal at masaya ang takbo ng kanilang pagsasama. Pagkaraan ng isang taon, noong 2015, nalaman ng ina ni Vera at ng iba pa nilang kapamilya ang tungkol sa kanilang lihim na relasyon. Dahil sa unang tingin ay maayos namang binata si Derry, hindi ito tinutulan ng ina ni Vera. Mula noon ay madalas nang bumisita si Derry sa kanilang bahay at tinanggap siya ng pamilya bilang kasintahan ni Vera. Sa pananaw ng kanyang ina, magalang at maayos makitungo si Derry kaya nagkaroon siya ng tiwala rito at pinayagan pa itong isama si Vera sa kanilang mga lakad. Sa kabilang banda ay pinakilala rin ni Derry si Vera sa kanyang mga magulang at maging ang kanyang mga tiyuhin at iba pang mga kamag-anak ay kilala si Vera bilang kanyang nobya. Sa panahong iyon, tila seryoso si Derry sa kanilang relasyon, ngunit habang lumilipas ang panahon ay unti-unting nagbago ang kanyang pagtingin kay Vera. Sa halip na simpleng pagmamahal, nagsimula siyang magkaroon ng matinding takot na baka mawala si Vera o maagaw siya ng ibang lalaki. Kasabay nito ay lumala rin ang kanyang selos, pagiging sobrang mapagprotekta at pagiging mapag-angkin. Dahil dito, naging madalas ang kanilang pagtatalo, paghiwalay at muling pagbabalikan. Pagsapit ng 2017, nauwi sa isang malaking away ang kanilang relasyon matapos pagbintangan ni Derry si Vera na maitinatago umano sa memory card ng kanyang cellphone. Pinaghinalaan niyang may kaugnayan ito sa ibang lalaki kaya nauwi ang kanilang pagtatalo sa hiwalayan. Habang sila ay magkahiwalay, panandali ang nakipagrelasyon si Derry sa isa niyang kaklase na si Shirley. Gayunpaman, hindi niya tuluyang makalimutan si Vera. Dahil dito ay tinapos niya ang relasyon nila ni Shirley at muling nakipagbalikan kay Vera, ngunit kahit nagbalikan sila ay hindi nawala ang pagiging mapag-angkin ni Derry. Mula noon ay halos sunod-sunod na ang kanilang mga pagtatalo at karamihan sa mga ito ay nagsisimula dahil sa kanyang matinding pagsiselos. Kalaunan ay lalo pang lumala ang sitwasyon na magkaroon sila ng isang matinding alitan sa bahay ni Vera. Noong araw na iyon ay kasama ni Vera ang dalawa niyang kaibigan nang bigla na lamang pumasok si Derry sa bahay habang galit na galit. Habang tumitindi ang kanilang pagtatalo ay nauwi ito sa pisikal na komprontasyon. Sa gitna ng kaguluhan, kumuha si Derry ng unan at idinin ito sa mukha ni Vera. Sa kabutihang palad, nasaksihan ng dalawa niyang kaibigan ang buong pangyayari at agad silang namagitan bago pa man lumala ang sitwasyon. Noong mga oras na iyon, wala sa bahay ang ina ni Vera kaya wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Ngunit pagsapit ng Mayo ng taong 2018, nalaman din niya ang nakakabahalang katotohanan matapos mismo niyang masaksihan ang isa pang matinding pagtatalo ni Vera at Derry sa loob ng kanilang bahay. Noong araw na iyon ay bumisita lamang ang ina ni Vera sa kanilang kapitbahay nang bigla niyang marinig ang malakas na pagsigaw ng kanyang anak mula sa kanilang tahanan. Dahil sa pag-aalala ay agad siyang tumakbo pa uwi at nadatnan ang dalawa na nasa gitna ng isang mainit na pagtatalo. Habang sinusubukan ni Vera na ipagtanggol ang kanyang sarili, kinakagat niya si Derry at hinihila ang buhok nito. Samantala ay paulit-ulit naman siyang inaakusahan ni Derry ng pagtataksil matapos nitong makita ang litrato ng isa pang lalaki sa cellphone ni Vera. Ngunit nang makita ng ina ni Vera ang kanilang pag-aaway, agad na tumakas si Derry mula sa kanilang bahay.
Doon lamang tuluyang naglakas loob si Vera na sabihin sa kanyang ina ang lahat ng kanyang kinatatakutan at isiwalat ang tunay na ugali ni Derry. Matapos marinig ang buong kwento ay lubos na nagulat ang ina ni Vera at mula noon ay mahigpit niyang pinayuhan ang kanyang anak na lumayo kay Derry. Sa una ay sinunod ni Vera ang payo ng kanyang ina at sinubukan niyang umiwas, ngunit paulit-ulit namang pumupunta si Derry sa kanilang bahay upang humingi ng tawad. Habang tumatagal ay lalo lamang itong ikinabahala ng ina ni Vera. Kaya naman nang makatapos si Vera ng high school, hinikayat niya itong mag-aral sa Bengkulu upang maipagpatuloy ang kanyang edukasyon at kasabay nito ay mailayo rin siya kay Derry. Pumayag si Vera at lumipat sa Bengkulu kung saan kumuha siya ng kursong nursing at tumira kasama ang kanyang nakakatandang kapatid. Samantala ay naging abala naman si Derry sa pag-a-apply upang makapasok sa militar, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya handang tuluyang pakawalan si Vera. Nang malaman niyang nasa Bengkulu na ito at doon nag-aaral, bumiyahe siya ng napakalayo upang makita lamang si Vera. Sa una ay tumanggi ang nakakatandang kapatid ni Vera na payagan silang magkita. Gayunpaman, nang makita niyang malayo ang pinanggalingan ni Derry, pumayag din siyang magkita ang dalawa sa maikling sandali at pagkatapos nito ay bumalik na rin si Derry sa Palembang. Habang nakatuon si Vera sa kanyang pag-aaral sa Bengkulu, may isang hindi inaasang pangyayari ang naganap. Sa mga kadahilanang hindi malinaw, noong Nobyembre ng taong 2018 ay bigla siyang nagpasyang huminto sa pag-aaral at umuwi sa Palembang. Pagbalik niya sa kanilang lungsod, kinailangan niyang maghanap ng trabaho kaya nag-apply siya bilang cashier sa isang kalapit na sangay ng Indomaret. At nang malaman ni Derry na nakabalik na si Vera sa Palembang, agad niya itong kinontak upang muling humingi ng tawad. Sa pagkakataong iyon ay pinatawad siya ni Vera at lihim silang nagkabalikan nang hindi nalalaman ng kanyang ina. Sa panahong ito ay opisyal nang nakapasa si Derry sa military entrance examination. Inihatid siya ng kanyang pamilya para sa kanyang enlistment at inimbitahan pa niya si Vera na sumama sa kanila habang siya ay ihahatid sa Dodik sa Catarindum II Sriwijaya Military Training School sa Lahat, na humigit kumulang 4 na oras ang layo mula sa Palembang. Pagkalipas ng 5 buwan, matapos niyang makumpleto ang kanyang military training, opisyal na siyang naitalaga bilang sundalo noong Abril ng 2019. Ilang araw matapos ang commissioning ceremony, sumama ang loob ni Derry dahil hindi dumalo si Vera sa naturang okasyon. Dahil sa pagkadismaya, humingi siya ng ilang araw na leave at bumiyahe pabalik ng Palembang para lamang magkita ito. Ngunit pagdating niya sa bahay ni Vera, ang kanyang ina lamang ang kanyang nadatnan. At dahil hindi na nito sinusuportahan ang kanilang relasyon, tumanggi siyang papasukin si Derry at hindi siya pinapayagang makita si Vera. Sa huli, pinalabas pa siya ng bahay, bagay na labis niyang ikinasama ng loob. Kinabukasan, 19 ng Abril, bago siya bumalik sa kanyang unit, bumili si Derry ng isang Oppo smartphone bilang regalo kay Vera. Layunin niyang palitan ang lumang cellphone nito dahil hindi na iyon kayang gamitin para sa video calls, ngunit nang muli silang magkita, tumanggi si Vera na tanggapin ang regalo at dahil dito ay napilitan si Derry na iuwi na lamang ang cellphone. Habang unti-unti nang ibinabaling ni Vera ang kanyang atensyon sa trabaho at sinusubukang magpatuloy sa kanyang buhay, si Derry naman ay nahihirapang tanggapin ang kanilang sitwasyon. Maging sa panahon ng kanyang military training ay hindi siya makapag-focus dahil halos palaging si Vera ang laman ng kanyang isipan. At habang lumilipas ang panahon, ang matinding kalungkutan ni Derry ay unti-unting napalitan ng galit. Naniwala siya na hindi na siya mahal ni Vera at mayroon na itong ibang lalaki. Dahil sa paniniwalang ito ay nagsimula siyang magplano ng pagtakas mula sa kanyang military unit. Ang layunin niya ay puntahan si Vera, harapin ito at suriin ang cellphone nito upang malaman kung may iba na ba talaga itong karelasyon. Noong gabi ng 3 ng Mayo taong 2019, bandang 9:00 ng gabi, palihim na umalis si Derry sa kanyang unit habang suot pa ang kanyang unipormeng militar.
Inakyat niya ang bakod ng likurang bahagi ng kampo at dumaan sa masukal na kagubatan hanggang makarating sa isang kalapit na residential area. Pagdating doon ay kumuha siya ng isang set ng damit na nakasampay sa labas ng isang bahay. Matapos magpalit ng pangkaraniwang kasuotan, inilagay niya ang kanyang uniforme sa isang plastic bag na inihanda na niya bago pa man siya tumakas. At dahil gabi na ay kumatok siya sa isang bahay at humingi ng matutuluyan. Nagpakilala siyang isa lamang nawawalang manggagawa na hindi na makauwi at dahil naniwala ang may-ari ng bahay sa kanyang kwento ay pinatuloy siya roon magdamag. Kinabukasan ay umalis si Derry sa bahay ng pamilya at sumakay ng bus patungong Palembang. Pagdating niya roon ay nakipag-ugnayan siya sa isang kaibigan upang tulungan siyang maganap ng mauupahang silid. Nakahanap sila ng maliit na inuupahang kwarto sa labas ng Palembang at agad niyang binayaran na isang buwang upa. Balak niyang pansamantalang manatili roon habang iniisip kung paano niya muling makikita si Vera. Dahil walang laman ang inuupahang kwarto ay tinawagan niya ang dati niyang nobya na si Shirley at nakiusap na dalhan siya ng kumot at unan. Wala ni katiting na ideya si Shirley na tumakas na pala si Derry sa militar kaya pumayag siyang tumulong at nanatili pa siya sa inuupahang silid upang samahan ito. Habang naroon sila ay inamin ni Derry ang buong katotohanan. Sinabi niyang tumakas siya sa kanyang military unit dahil hindi niya matanggap ang sitwasyon nila ni Vera at kailangan niya itong makausap upang malinawan ang estado ng kanilang relasyon. Idinagdag pa niyang nais din niyang alamin kung mayroon na bang ibang lalaki sa buhay ni Vera. Nang malaman ni Shirley na isa ng military deserter si Derry, pinili pa rin niyang manatili at tulungan ito lalo na't hindi na nangangahas si Derry na lumabas upang bumili man lang ng kanyang mga kailangan. Samantala, sa military training unit na kinabibilangan ni Derry na Dodeklapur, napansin ng mga opisyal na siya ay nawawala. Agad silang nagsagawa ng paghahanap at nagtungo pa sa bahay ng kanyang mga magulang upang ipaalam na tumakas ang kanilang anak mula sa kanyang unit. Lubos na nagulat at nalito ang kanyang pamilya dahil wala rin silang ideya kung saan siya nagtungo. Matapos ang 3 araw na pagtatago sa inuupahang silid, dumating ang Martes, 7 ng Mayo taong 2019. Sa pagkakataong iyon ay naniwala si Derry na ligtas na siyang lumabas kaya nagpadala siya ng mensahe kay Vera at niyayang magkita sa harap ng Kertapati Station sa Palembang. Pumayag naman si Vera at sinabing makikipagkita siya bandang 10:30 ng gabi pagkatapos ng kanyang trabaho. Bandang 10:00 ng gabi, umalis si Derry sa inuupahang silid at iniwan si Shirley na mag-isang naiwan doon. Pagdating niya sa Kertapati Station, nadatnan niyang naghihintay na si Vera at suot pa nito ang uniforme ng Indomaret at sakay ang kanyang Honda Beat na motorsiklo. Pagkakita pa lamang nila ay agad na nagsinungaling si Derry. Sinabi niyang siya ay nakalib sa militar at bumiyahe patungong Palembang sakay ng tren kaya doon niya nais makipagkita sa estasyon. Pagkatapos nito ay magkasama silang sumakay sa motorsiklo ni Vera at nagtungo sa Ampere Bridge ngunit hindi pa kontento si Derry. Nais pa niyang makasama si Vera ng mas matagal kaya pinilit niya itong sumama sa kanya papunta umano sa bahay ng kanyang tiyahin sa Sungay Lilin ng gabing iyon. Sa una ay tumanggi si Vera, ipinaliwanag niyang gabi na at umigit kumulang 3 oras ang biyahe papunta sa Sungay Lilin. Ngunit hindi nagpadaig si Derry at patuloy siyang namilit hanggang sa wala nang nagawa si Vera kundi pumayag. Sa katotohanan ay isa lamang itong dahilan na ginawa ni Derry. Nakapagpasya na siya sa kanyang isip na kapag nakumpirma niyang may iba ng lalaki si Vera, balak niya itong patayin sa mismong gabing iyon sa Sungay Lilin na malayo sa kanyang pamilya at sa kanilang tahanan. Walang kamalay-malay si Vera sa tunay na balak ni Derry at inakala niyang totoong pupunta lamang sila sa bahay ng tiyahin nito kaya siya ay sumama. Bandang 1:00 ng madaling araw, matapos nilang makarating sa kalagitnaan ng biyahe, huminto sila sa Batong upang kumain sa isang karinderya sa gilid ng kalsada. Pagkatapos kumain, nakaramdam na ng matinding pagod si Vera at nakiusap na umuwi na lamang sila. Ngunit tumanggi si Derry at sinabi nitong malapit na raw sila sa bahay ng kanyang tiyahin.
Nagpatuloy sila sa biyahe ng halos 30 minuto pa at habang lumalalim ang gabi. Lalo namang nainis si Vera dahil pakiramdam niya ay napakatagal na nilang bumabiyahe ngunit wala pa rin silang nararating. Muli niyang hiniling na bumalik na sila sa Palembang ngunit mariing tumanggi si Derry at inulit na lamang ang sinabi nitong malapit na sila. Nang tuluyan silang makarating sa Sungay Lilin, bigla na lamang sinabi ni Derry na nakalimutan niya ang daan papunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Sa halip ay iminungkahi niyang magpalipas muna sila ng gabi sa isang lokal na inn dahil napakalayo na umano ng biyahe pabalik ng Palembang. Sa una ay tumanggi si Vera ngunit dahil sa sobrang pagod ay napilitan na rin siyang pumayag sa pag-aakalang magpapahinga lamang sila sandali. Nakahanap si Derry ng isang motel na may halagang 150,000 rupiya bawat gabi at doon sila nag-check-in. Pagpasok pa lamang sa silid ay halatang halata na ang matinding pagod ni Vera at nais na lamang niyang matulog. Ngunit pinilit siya ni Derry na magkaroon sila ng pagtatalik, bagay na nauwi sa isa na namang mainit na pagtatalo. Bandang 3:00 ng madaling araw, sa wakas ay nakatulog na rin si Vera. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, nagising si Derry at dahan-dahang kinuha ang cellphone ni Vera na nasa ilalim ng una nito. Sinubukan niyang i-unlock ang telepono ngunit hindi niya ito mabuksan at napansin niyang pinalitan na ni Vera ang password at hindi na nito ginagamit ang dati nilang anniversary bilang passcode. Labis itong ikinagalit ni Derry at dahil sa matinding galit, ginising niya si Vera at agad itong kinumpronta kung bakit nito binago ang password ng cellphone. Muli niya itong inakusahan na may relasyon sa ibang lalaki at kasunod nito, hinablot niya si Vera sa buhok at paulit-ulit na inampas ang ulo nito sa dingding hanggang sa mawalan na ito ng lakas upang lumaban. Pagkatapos nito, sinakal niya si Vera at tinakpan ang mukha nito gamit ang isang unan hanggang sa tuluyan na itong hindi huminga. Matapos mapagtanto na wala ng buhay si Vera, nagsimula siyang mag-isip kung paano niya maitatago ang katawan nito. Dahil nangangamba siyang maghinala ang mga empleyado ng motel kung ilalabas niya ang buong katawan. Nagpasiya siyang hatiin ito sa mas maliliit na bahagi upang magkasya sa isang backpack. Sa layuning ito, lumabas siya ng silid at nakakita ng isang maliit na lagari sa imbakan ng motel. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang katawan ni Vera papasok sa banyo at sinimulan ang planong iyon. Subalit habang ginagawa niya ito, biglang nabali ang lagari. Dahil sa matinding pagkataranta, sumakay siya sa motorsiklo ni Vera at nagtungo sa bahay ng kanyang tiyuhin na nasa kalapit na lugar. Pagdating doon, inamin niya sa kanyang tiyuhin na napatay niya si Vera at nakiusap na tulungan siyang itago ang bangkay na naiwan pa sa motel. Ngunit labis na natakot ang kanyang tiyuhin at mariing tumangging tumulong. Habang bigo sa kanyang pakiusap, bumalik si Derry sa motel at habang nasa daan, dumaan muna siya sa isang pamilihan sa Sungay Lilin at bumili ng panibagong lagari sa halagang 50,000 rupiya. Pagbalik sa motel, pina-extend pa niya ang kanyang pananatili ng isa pang araw at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa sa banyo gamit ang bagong lagari. Ngunit hindi rin nagtagal ay nabali rin ang ikalawang lagari. Dahil wala na siyang maisip na ibang paraan, muli niyang tinawagan ang kanyang tiyuhin at nakiusap na bilhan siya ng panibagong lagari at dalhin ito sa motel. Subalit dahil sa matinding takot, muli ring tumanggi ang kanyang tiyuhin. Dahil wala ng ibang mapagpipilian ay lumabas si Derry at bumili ng isang malaking backpack sa isang tindahan ng bag sa Sungay Lilin. Inakala niyang sapat na ang laki nito upang magkasya ang katawan ni Vera, ngunit pagbalik niya sa motel at subukan niyang ilagay ang katawan nito sa loob ng backpack, napag-alaman niyang hindi pa rin ito kasya. Dahil dito, muli siyang bumalik sa tindahan upang ipapalit ito sa mas malaking backpack. Kasabay nito ay bumili rin siya ng isang medium-sized na maleta. Pagdating muli sa motel ay sinubukan niyang ilagay ang katawan sa backpack at sa maleta ngunit hindi pa rin ito magkasya. Kaya naman napilitan siyang lumabas muli at bumili ng mas malaking maleta. Ngunit kahit ang pinakamalaking maleta ay hindi pa rin sapat upang magkasya ang katawan ni Vera.
Dahil dito, lalo pang nataranta si Derry. Kinuha niya ang lahat ng personal na gamit ni Vera, isiniksik ang mga ito sa isang backpack at itinapon sa isang kalapit na ilog. Pagkatapos nito, dumaan siya sa isang hardware store at bumili ng panibagong lagari, isang palakol at isang utility knife. Ang balak niya ay ipagpatuloy ang paghihiwa sa katawan ni Vera sa banyo ng motel upang tuluyan itong magkasya sa maleta. Gayunpaman, habang pabalik siya sa motel ay biglang nagbago ang kanyang isip at muling nagtungo sa bahay ng kanyang tiyuhin upang humingi ng tulong. Ngunit sa pagkakataong ito, nanindigan ng kanyang tiyuhin at muling tumangging tumulong sa anumang paraan. Dahil hindi na dito alam kung paano haharapin ang paulit-ulit na pakiusap ni Derry, nagpasya ang kanyang tiyuhin na tawagan ng isang kaibigan na nagngangalang Imam na kakilala rin ni Derry. Umaasa siyang makatutulong si Imam sa pagharap sa sitwasyon. Nang dumating si Imam ng hapong iyon, isinalaysay ni Derry ang buong pangyayari at nakiusap na tulungan siyang maitago ang katawan ni Vera. Subalit natakot din si Imam na madamay sa insidente at sa halip na tumulong, sinabi na lamang niyang maaaring sunugin ang katawan upang mawala ang mga posibleng ebidensya. Pagkaraan nito ay iniwan ni Derry ang motorsiklo ni Vera sa bahay ng kanyang tiyuhin at sumakay ng isang tricycle pabalik sa motel. Habang nasa biyahe, huminto siya sa isang tindahan sa tabi ng kalsada upang bumili ng gasolina at mosquito coils o katol. Sa pagkakataong iyon ay nakaisip siya ng panibagong plano. Nais niyang sunugin ang katawan ni Vera sa loob mismo ng silid ng motel at palabasing aksidenteng sunog lamang ito na nagmula umano sa katol. Pagbalik sa motel, binuksan niya ang kutsyon at inalis ang bulak nito dahil naniniwala siyang mas madali itong magliliyab. Inilagay niya ang katawan ni Vera sa ibabaw ng kutsyon, pinatungan ito ng iba pang madaling magliyab na materyales at saka binuhusan ng gasolina, ngunit bago pa niya tuluyang sindihan ang apoy, muli siyang nagdalawang isip. Natakot siya sa maaaring mangyari kung masunog ang buong silid ng motel at dahil dito, binuhusan niya ng tubig ang kutsyon hanggang sa tuluyan itong mabasa. Hindi nagtagal, muli na naman siyang nataranta nang mapagtanto niyang wala na siyang ibang paraan upang maitago ang katawan maliban sa pagsusunog nito. Dahil wala na siyang maisip na ibang plano, bandang 8:00 ng gabi ay bumalik siya sa kanyang naunang balak. Sinindihan niya ang katol at inilagay ito malapit sa kutsyon, umaasang kusa itong magliliyab paglipas ng ilang oras. Pagkatapos ay dali-dali siyang umalis sa motel at nagtungo sa terminal bus kung saan balak niyang tumakas patungo sa Java Island, partikular sa Sarang Banten. Ngunit matapos niyang umalis, hindi kailanman nasunog ang kutsyon dahil nabasa na niya ito ng tubig ilang oras bago iyon. Pagdating ni Derry sa Sarang, nagsimula siyang gumamit ng peking pagkakakilanlan sa pag-asang makakatakas siya sa kasong kanyang kinasangkutan. Inakala niyang magiging ganoon lamang kadali ang pagtakas. Samantala, sa Palembang, hindi na nakauwi si Vera at hindi na rin siya makontak ng kanyang pamilya. Dahil sa matinding pag-aalala ay nagsampa sila ng ulat tungkol sa kanyang pagkawala sa Palembang pulis. Agad namang nagsimula ang pulisya ng malawakang paghahanap. Kasabay nito, sa motel kung saan iniwan ni Derry ang silid, nagsimulang maghinala ang mga empleyado isang araw matapos siyang tumakas. Napansin nilang hindi pa rin nag-check out ang bisitang nakarehistro sa room 6. Noong una ay inantay lamang nila itong isauli ang susi, ngunit pagsapit ng tanghali, habang naglilinis ang isa sa mga housekeeping staff malapit sa room number 6, napansin nila ang isang napakalakas na mabahong amoy. Sa simula ay inakala nilang nagmumula lamang ito sa isang basurahan sa labas, kaya nilinis nila ang paligid, ngunit kahit matapos itong linisin ay nanatili pa rin ang amoy. Dahil dito ay lalo silang naghinala na maaaring nagmumula ito mismo sa room number 6. Kumatok sila sa pinto upang alamin kung may basura bang kailangang ilabas, ngunit walang sumasagot. Iniulat nila ito sa front desk at napansin din ng mga receptionist na kahina-hinala ang sitwasyon dahil hindi pa rin nag-check out ang bisita sa room number 6 at may reklamo na rin tungkol sa mabahong amoy.
Bagamat nangangamba silang may masamang nangyari, nag-atubili silang buksan ang silid ng walang pahintulot. Kaya naman nagpasya silang ipatawag ang neighborhood chief at mga lokal na security personnel. Nang dumating ang mga ito, saka lamang nila binuksan ang pinto ng room number 6. Pagbukas pa lamang ng pinto ay lalo pang lumakas ang mabahong amoy. Kasabay nito ay tumambad sa kanila ang isang nakapanghihilakbot na eksena. Magulo ang buong silid at may tambak ng iba't ibang gamit sa ibabaw ng kama. Ngunit ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang kanilang natuklasan sa ilalim ng mga gamit. Naroon ang katawan ng isang babae na pinaghati-hati at ang isa nitong kamay ay nahiwalay na sa katawan. Agad nilang ipinaalam ang insidente sa pulisya at mabilis namang dumating ang mga investigador at sinimulan ang pagsusuri sa pinangyarihan ng insidente. Dinala rin ang katawan ng biktima sa Banyakara Hospital sa Palembang upang isailalim sa autopsy. Sa una ay hindi nila matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima dahil wala silang nakuhang anumang dokumentong makapagpapatunay kung sino ito. Gayunpaman, dahil mayroon ng naunang ulat tungkol sa pagkawala ni Vera sa Palembang Police Station, nagsimulang pag-ugnayin ng mga investigador ang dalawang kaso. Matapos ang masusing investigasyon, nakumpirma nilang ang biktima ay si Vera Octaria. Lubos na nagulat at nagdalamhati ang kanyang pamilya nang malaman ang sinapit ng kanilang anak. Kasunod nito, nagsagawa ng mas detalyadong investigasyon ang mga otoridad sa motel at ayon sa mga empleyado, ang nakarehistro sa room number 6 ay isang lalaki at isang babae. Nang ilarawan nila ang hitsura ng lalaki ay agad na naghinala ang pamilya ni Vera na si Derry iyon, ang bagong komisyong sundalo na ilang beses nang nagtangkang makipagkita kay Vera. Lalo pang tumibay ang kanilang hinala nang malaman nilang ilang araw bago ang insidente ay tumakas na pala si Derry mula sa kanyang military unit at aktibo na rin siyang hinahanap ng militar. Bukod pa rito ay natagpuan ang motorsiklo ni Vera sa bahay ng tiyuhin at tiyahin ni Derry at kinumpirma rin ng mga ito ang ilang pangyayaring may kaugnayan sa kanyang kilos. Dahil dito, agad na bumuo ang mga otoridad ng isang espesyal na task force upang tugisin si Derry. Ipinakalat din ang kanyang larawan bilang wanted suspect. Sa una ay tumagal ng halos 2 linggo ang operasyon ngunit hindi pa rin siya natuntun. Subalit makalipas ang ilang linggo, noong 12 ng Hunyo, nakipag-ugnayan ang tiyahin ni Derry sa pulisya at sinabi nitong tumawag sa kanya si Derry upang maglabas ng kanyang saloobin. Ginamit ng mga investigador ang impormasyong ito upang matukoy ang lokasyon ng tawag at sa pamamagitan ng pagsubaybay sa signal ng cellphone, natuntun nila ang kanyang pinagtataguan sa Sarang Banten. Agad silang nagsagawa ng operasyon at natagpuan si Derry na nagtatago sa isang Islamic religious school habang gumagamit ng peking pangalan na Ujibin Samsuri. Nagulat ang mga tao sa paaralan nang malaman nilang ang lalaking kanilang tinanggap bilang isang mag-aaral sa relihiyon ay isa palang pinaghahanap na sospek mula sa Palembang. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, ibinalik si Derry sa Palembang upang sumailalim sa interogasyon at karagdagang investigasyon. Dahil wala na siyang maitatago pa, mabilis niyang inamin ang lahat ng nangyari. Sa paglilitis na isinagawa sa Palembang Military Court noong Agosto ng taong 2019, isinalaysay ni Derry na humingi siya ng tulong sa kanyang tiyuhin ngunit paulit-ulit itong tumanggi. Inamin din niyang humingi siya ng payo kay Imam, ang kaibigan ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, nang imbestigahan ng mga otoridad si Imam, natuklasan nilang mahigit 1 buwan na pala itong nasawi matapos malunod sa Dawaz River sa Pinang Banjar Village, Sungay Lilin. Dahil dito, hindi na siya maaaring tanungin o makapagbigay pa ng anumang pahayag kaugnay sa kaso. Sa huli, noong ika-26 ng Setyembre taong 2019, hinatulan si Derry ng habang buhay na pagkakakulong at bukod dito, tuluyan rin siyang sinibak sa serbisyong militar sa pamamagitan ng dishonorable discharge. Habang binabasa ang hatol sa korte,
Wala na siyang nagawa kundi ang lumuha at ipahayag ang kanyang pagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit sa puntong iyon, huli na ang lahat. Samantala ay inilibing si Vera sa Talagas Widak Cemetery sa lugar ng Palju, Palembang. Nagluksa ang kanyang pamilya, mga kaibigan at maging ang maraming residente ng kanilang komunidad sa kanyang maagang pagpanaw. Bagamat wala na si Vera, nananatiling mahalagang paalala ang kanyang sinapit. Para sa mga kabataang babae, mahalagang maging mapagmatyag kung ang inyong kasintahan ay nagpapakita ng labis na pagiging mapag-angkin, sobrang pagsiselos o anumang uri ng marahas na pag-uugali. Ang ganitong kilos ay maaaring maging babala ng mas seryosong panganib kung hindi ito mabibigyan ng tamang atensyon. Gayun din, para sa mga taong nakararanas ng matinding pagiging mapag-angkin, labis na pagsiselos o madalas na nagdadala ng galit dahil sa mga hinala o sitwasyong wala namang matibay na batayan, mahalagang humingi ng tulong mula sa mga lisensyadong propesyonal sa kalusugang pangkaisipan. Ang ganitong pag-uugali ay maaaring may kaugnayan sa mga suliraning nangangailangan ng wastong pagsusuri at angkop na paggabay ng mga eksperto. Ano ang inyong opinyon sa kasong ating tinalakay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.